Carmina's POV. Pagkatapos ko makipag-deal kay Doc Carlos, kagad namin tong iniwan para makapagpahinga muna. Ayaw pa nga sanang pumayag ng mga kapatid ko pero wala na rin silang nagawa dahil yon ang gusto ko. Si Doc Carlos ang pakikilusin ko para makaganti ako kay Kyla. Mas masakit yon dahil magkamag-anak sila. Muli akong inihatid nila Carson at ng mga kapatid ko sa kondo. Umalis din naman kagad sila paghatid sa akin kaya imbes dumiretso sa unit ko kagad akong pumara ng taxi. Nagpahatid sa bahay ni Peter. Yes, sa bahay ni Peter ko saan magiging tirahan ko na rin sana kung hindi niya lang ako niloko. Alam kong katangahan tong gagawin ko pero hindi na ako makapaghintay pa para kumprontahin ito. Gusto ko siyang makausap para personal na makipaghiwalay sa kanya. Gusto ko na rin tapusin ang kasal namin. Pagkahinto ng taxi sa tapat ng bahay ni Peter, kagad akong bumaba. Binuksan ang gate ng bahay at mabilis na pumasok sa loob. Nagulat pa ang isa sa mga kasambahay na si Manang nang mapansin niyang presensya ko. Kagad lumapit sa akin at kinamusta ko. Ma'am Carmina, naku salamat naman po't umuwi na kayo. Si Sir Peter po kasi walang ibang ginawa kundi uminom ng alak. Halos hindi na kumakain at kayo na lang palaging hinahanap. Kagad na pagbabalita ni Manang. Nagulat naman ako. Hindi kasi itong inaasahan kong magiging balita tungkol kay Peter. Nasaan po siya, Manang? Tanong ko. Nasa kwarto po. Wala naman po siyang ginawa kundi magkulong sa kwarto, ma'am. Sagot nito. Kaagad ko naman tong tinangoan at mabilis na umakit ng hagdan. Dahan-dahan na naglakad patungong kwarto. Sa totoo lang, magkahalong damdamin ang bumabalot sa puso ko. Kinakabahan ako na na-excite na muling makita si Peter. Halos 2 linggo din akong di nagpakita sa kanya at sobrang namiss ko siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kwarto. Amoy alak ang kagad na sumalubong sa pang-amoy ko habang nililibot ang tingin sa paligid. Baby, ikaw ba yan? Umuwi ka? Sabi ko na nga ba hindi mo talaga ako matitiis. Wika pa nito na kagad tumayo at pasuray-suray na naglakad palapit sa akin. Biglang nanigas ang buo kong pagkatao nang bigla ko nitong yakapin at paghahalikan sa mukha. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Ang baho mo, amoy alak ka. Gigil kong sigaw sa kanya at malakas itong itinulak. Dahil sa espiritu ng alak, mabilis na ako nakawala sa kanya habang tulala itong napatitig sa akin. Baby, sorry na. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari, patawarin mo na ako. Wika nito sa akin habang ramdam ko sa boses niya ang pagsisisi. Maghiwalay na tayo. Malamig na wika ko sa kanya. Kaagad na gumuhit ang pait sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Galit ka pa rin sa akin? Sorry na, baby. Promise hindi ko na uulitin. Oo, ang tanga-tanga ko pero wag mo na akong iiwan. Promise, babawi ako sa'yo. Pwede mong gawin lahat sa akin. Mabawi lang ang galit na nararamdaman ng puso mo. Wag mo lang akong iiwan. Wika pa nito sa akin at akmang lalapit ulit pero mabilis ako nakaiwas. Naiinis ko tong tinitigan. Kahit sino magagalit sa ginawa mo, Peter. Ano mo bang munti ko na ikamatay ang ginawa niyo sa akin ng kailan na yon? Umuwi ako dito hindi para makipagbati sa'yo. Umuwi ako dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo at bukas na bukas din magpa-file ako ng divorce or legal separation sa'yo. Galit kong wika sa kanya. At kaagad na naglakad papuntang pintuan ng kwarto pero mabilis itong humarang doon. Nilak niya pa yon kaya kagad na nagsalubong ang kilay ko sa inis. Hiwalay? No! Hindi ako papayag. Galit ka lang kaya nasasabi mo yan pero pangako, hindi na maulit ang ginawa ko sa'yo, baby. Promise, babawi ako. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa akin. Pwede mo rin akong alipinin hanggang sa mawala ang galit sa puso mo. Seryosong sagot nito. Ramdam ko ang pagsisisi sa boses nito kaya agad akong napaismed. Nakapag-desisyon na ako at wala ka magagawa kung gusto ko nang putulin kung anumang ugnayan natin. Sa sobrang laki ng kasalanan mo sa akin, hindi yun mawawala. Sa simpleng sorry lang, Peter. Sagot ko naman. Malalim tong napabuntong hininga at mabilis na naghalongkat sa drawer. Nagulat na lang ako dahil may nilabas tong cutter blade at mabilis na naglakad papalapit sa akin. Baby, alam ko naman na walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo, pero maniwala ka sa akin, sobrang pinagsisisihan ko ang lahat. Mahal na mahal kita, tanda ako ibigay ang buhay ko sa'yo. Here, saktan mo ko, kung gusto mo patayin mo ko gamit ito, gawin mo. Mabayaran ko man lang kahit konti ang kasaranang nagawa ko sa'yo. Dahil kung iiwan mo ako ng tuluyan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin.
Madamdaming wika nito sa akin. Hinawakan na isang kamay ko at pinatong doon ng cutter. Tulala naman akong napatitig sa mukha ni Peter. Mukhang napabayaan talaga nito ang kanyang sarili. Hindi ko masyadong naaaninag ang mukha niya kanina, pero ngayon ko lamang nakumpirma na sobrang haggard na ng itsura nito. Medyo mahaba na ang balbas nito na ngayon ko lang nakita sa kanya. Humpang ang pisngi at mukhang ang laki na talaga nang ipinayat niya. Ano mo bang ginawa kong lahat para maikasal ka sa akin? Mahal na mahal kita at ayoko mawala ka sa akin, Carmina. Please, bigyan mo ako ng isa pang chance. Ipapakita ko sa'yo na pinagsisihan ko ng nagawa kong pagkakamali sa'yo. Isang chance lang. Wika nito at nagkumpisa ng umiyak. Para namang may ko anong bagay ang biglang tumusok sa puso ko dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon. Sobrang naninibago ko kay Peter. Nasasaktan akong nakikita siyang nahihirapan. Patawarin mo ko, baby. Please, parusahan mo ko. Pero wag na wag mo naman akong iiwan. Wika pa nito at mahigpit akong niyakap. Naramdaman ko pa ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko habang paulit-ulit na binibigkas ang katagang patawad. Hindi ko na namalayan pa ang pagturo ng luha sa aking mga mata. No, sorry. Buo ng desisyon ko, ayoko na. Red flag sa akin ay isang lalaki na hindi ako kayang alagaan at pagkatiwalaan. Sagot ko sa kanya at mabilis kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Maang itong napatitig sa akin habang kitang-kita kong pait sa kanya mga mata. Baby, please, kahit isang chance lang, babawi ako. Pinagsisihan ko na mga pagkakasala ko sa'yo at gagawin kong lahat mapatawad mo lamang ako. Huwag ka lang umalis sa tabi ko. Nagmamakaawa nitong wika. Nagulat pa ako dahil tuloy-tuloy na ang pagturo ng luha sa kanya mga mata. Talagang umiiyak siya ngayon, makuha niya lang kapatawarang nais niya? Hindi ko kaya. Sagot ko at mabilis itong tinilikuran, kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Gustuhin ko man pagbigyan ito pero natatakot na ako muling masaktan. Masyado masakit ang ginawa niya sa akin at hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin sa puso ko ang mga nangyari na. Minsan niya na akong tinalikuran at natatakot ako na baka mangyari ulit yon. Baby, please. Hindi ako papahig na iwan mo ko. Hindi ako papahig na tuluyan kang mawala sa akin. Sabihin mo sa akin anong gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko, mapatawad mo lamang ako. Muling wika nito kasabay na mahigpit na pagyakap nito mula sa likuran ko. Yakap na wala na yata akong balak pang pakawalan. Hindi naman ako nakaimik. Ayoko magsalita dahil baka mahalata niya na umiiyak na rin ako. Alam mo bang ginawa kong lahat? Maikasal ka lang sa akin? Unang kita ko pa lang sa'yo noon, minahal na kita. Alam kong bawal dahil masyado ka pang bata at ginawa ko naman ang lahat para makalimutan ko. Pero habang tumatagal, lalong yumayabong ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Narinig kong muring bigkas nito. Di naman ako nakaimik. Hindi ko na napigilan pang aking paghikbi dahil sobrang sikip na talaga ng dibdib ko. Kaya nga naging playboy ako dahil akala ko yun lang paraan para makalimutan kita. Nakakaya kasing aminin noon ang nararamdaman ko sa'yo dahil masyado kang bata kumpara sa akin at isa pa, pamangkin ka ng best friend ko na si Clarence. Ayokong pag-isipan ako na masama ng lahat. Pagpapatuloy na wika nito. Kaagad naman niyang nakuha ang buong atensyon ko sa mga sinasabi niya, kaya naman di ko maiwasang ma-excite sa mga susunod niyang sasabihin. Nagiging interesado ako, lalo na nang sabihin niya na noon pa man minahal niya na ako. Bigla ko tuloy naalala ang mga araw na nagkikita kami noon. Akala ko talaga papansin lang siya, kaya naiinis ako sa kanya at palagi kong inuungkat ang pagkakaroon niya ng sex scandal bilang pang-aasar. Pero alam mo bang nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na bakuran ka nung kinasal sina Julian at Demetrio? Naisip ko pwede naman pala kitang mahalin eh. Pwede naman ako maghintay hanggang humantong ka sa tamang edad. Noong araw ng kasal ni Julian at Demetrio, pinangako ko sa sarili ko na tayong dalawa na ang susunod na ikakasal at masayang masaya ako dahil nangyari yon. Pagpapatuloy na wika nito. Pero sinaktan mo ko. Sinisisi mo sa akin na isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Alam mo bang sobrang saya ko ng gabing yon? Yun sana ang unang date natin simula na ikasal tayo. Pero nagbanyo lang ako. Nasirang lahat. Mas naniwala ka kay Kyla kumpara sa akin na asawa mo. Di niya napigilang sagot. Kaagad naman akong pinihit nito paharap sa kanya at tinitigan sa mga mata. I know, walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyo ng gabing yon at nandito ako sa harap mo para humingi ng sorry
At humihiling na binigyan mo pa ako ng second chance? Mahal kita, baby. Wala akong ibang babaeng hinahangad pakasalan at makasama habang buhay kundi ikaw lang? Sagot nito. Ramdam ko ang sinseridad sa boses nito, kaya lalo ko napaiyak. Sa totoo lang, naguguluhan na ako. Magkahalong takot ang nararamdaman ng buong pagkatao ko ngayon. Naniniwala ang puso ko sa mga sinasabi ni Peter ngayon, pero tumututol naman ang utak ko. Parang sinasabi ng puso ko na pagbigyan ko siya, pero natatakot naman ang utak ko na baka saktan niya ulit ako. Kahit mahirap, tanggap ko naman na hindi talaga kami para sa isa't isa. Isang malaking pagkakamali na kinasal kaming dalawa. Masyado lang ako nataranta ng gabing yon at yon ang kinuhang chance ni Kyla para mapaikot niya ako. Alam ko na ang totoo at kahit ano pang mangyari, simula ngayon, ikaw na lang paniniwalaan ko. Basta bumalik ka lang sa akin, baby. Huwag mo akong iiwan. Huwag kang makikipaghiwalay sa akin, please. Please. Mag-umpisa tayong muli at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Nakikiusap na wika nito. Lalo naman akong naluha kasabay ng pag-iling ko. Pwede bang bigyan mo muna ako ng space para pag-isipan to? Hindi ganon kadali lang kalimutan ang mga nangyari na. Nasira ang pangaral ko dahil dito sobra naking epekto sa akin ng ginawa mo sa akin ng gabing iyon. Hindi basta-bastang matanggap ng isip ko na ang laking epekto sa akin ang ginawa niyo sa akin. Na nagawa mo akong ipagkalulong, Peter. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang pagkatiwalaan, kaya tayaan mo muna ako makapag-isip. Malungkot kong sagot sa kanya kasabay ng pagkala sa pagkakayakap sa kanya at mabilis itong tinalikuran. Nagmamadali ako naglakad palabas ng kwartong yon. Ayoko na magtagal pa dahil baka bigla na akong kainin ang karupukan ko at muling maniwala sa mga pangako niya. Ayoko magmadali. Gusto ko magmuni-muni muna. Gusto kong makalimutan ng kahit konti lang ang sakit na naranasan ko sa mga kamay niya. Hindi ko rin kasi talaga alam kung kaya ko pa ba siyang makasama sa kabila ng mga masasakit na nangyari sa akin. Hindi ko alam at ayoko magmadali. Tama ng isang beses na nasaktan ako. Masakit man pero kailangan kong magpakatatag. Sa mga nangyari sa relasyon naming dalawa ni Peter, hindi dapat ako magpadala sa karupukan. Mabilis ko tinahak ang daan palabas ng bahay. Halos mahigit 2 buwan din akong nanatili sa bahay na to at hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako. Masakit. Sobrang sakit. Ni sa hinagap hindi ko inaasahan na makakaranas ako ng maagang kabiguan. Akala ko matatag ako. Pero sa nangyayari ngayon parang gusto ko nilang magkulong sa 4 na sulok ng kwarto at umiyak. Carmina, wait! No! Huwag mong gagawin to. Mag-uusap pa tayo. Narinig ko pa sabit ni Peter mula sa likuran ko. Malungkot ako napangiti at mabilis na naglakad palabas ng gate pero mas maagap si Peter. Muli akong hinalikan sa braso at malakas na kinabig payakap sa kanya. Huwag mo akong iiwan, baby. Miss na kita. Bubuo pa tayo ng masayang pamilya, please. Muling bigkas nito pero sarado na ang utak ko sa lahat ng pakiusap niya. Ilang beses ko rin narinig ang katagangan sa bibig niya pero wala nang epekto sa akin yon. Masyado masakit ang mga nangyari at ayoko magkunwari sa harap niya na ayos lang ako. Na pwede kong kalimutan lahat ng kasalanan na nagawa niya sa akin. Bitiwan mo ko. Kahit ano pang gawin mo, buo ng desisyon ko, Peter. Pinakinggan kita dati sa paliwanag mo tungkol sa ugnayan niyo ni Kyla pero bigo akong paharamdam sa akin kung sino ba talaga ang mas mahalaga sa'yo. Kung ang ibang babae kaya mong paikutin ng ganon-ganon na lang, ibahin mo ko. Hayaan mo muna ako at huwag ka na muna magpakita sa akin. Malungkot kong wika sa kanya at kagad kumawala mula sa pagkakayakap dito. Hindi ko na rin to nilingon pa at mabilis na ako naglakad palayo. Umaasa na sana malagpasan ko ang sakit na nararanasan ko ngayon. Mabilis ako nakasakay ng taxi, nagpatid sa kondo ko. Buong biyahe wala akong ginawa, kundi ang umiyak ng umiyak. Kaya naman hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko na nagpakita pa kay Peter ngayong araw. Para kasing doble ang sakit na naranasan ng puso ko ngayon. Pagkababa ko sa harap ng building ng kondo, kaagad ako naglakad papasok. Sumakay ng elevator at pinindot ang floor kung saan ako pansamantalang titira habang pinag-iisipan ko pang sunod na hakbang na gagawin ko. Gusto ko ng katahimikan. Pipilitin kong buuin muli ang sarili ko at kalimutan ang kabigo ang nangyari sa akin. Matapang ako at kakayanin ko ang lahat ng to.
Akmang pipihitin ko ng seradura ng pintuan ng unit ko nang bigla ay yung bumukas. Nagulat pa ako dahil kaagad tumambad sa paningin ko ang taong hindi ko inaasahan na makakaharap ngayong araw. Walang iba kung hindi ang magulang ko. Sila Mama Celeste at Papa Lord. "Carmina, anak!" Mahinang bulong ni Mama sa akin at mabilis akong niyakap. Di ko na napigilan pang sarili ko. Kagad ako napaiyak sa balikat nito. "Ma, ang sakit po. Ang sakit-sakit." Sambit ko at parang isang batang nagsusumbong sa kanyang ina. Kagad ko namang naramdaman ang paghaplos nito sa likod ko. Palatandaan na pilit niya akong pinapatan sa aking pag-iyak. "I know, and I'm sorry, sweetie." Sagot naman ni Mama Celeste sa akin. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa aking mga mata. "Ang baby ko, bakit nagkaganto? Bakit di mo kami tinawagan para madamayan ka sana namin sa problema mo?" Wika ni Mama Celeste sa akin, kasabay ng pagpahid ng luha sa aking mga mata. Lalo naman ako napaiyak habang dahan-dahang inaakin ito papasok sa loob ng unit ko. Hindi ko na malay nandito na pala kami sa labas at di man lang ako nahiya sa isiping baka pinapanood ako ng mga kapitbahay namin habang umiiyak. "Ma, niloko niya ako. Pinagkaisa nila ako." Pagsusumbong ko. Kagad ko namang naramdaman ang paglapit ni Papa Lord sa akin at ang mahigpit nitong pagyakap. "I know, and I'm sorry kung isa kami sa dahilan ng paghihirap mo, anak. Sa kagustuhan namin mabigyan ka ng magandang buhay, pinilit ka namin magpakasal sa kanya. Patawad sa pakikialam namin sa buhay mo, anak." Wika ni Papa Lord. Muli ako napakaguluhol ng iyak. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Basta't ang alam ko, punong-puno ang puso ko ng pinaghalong damdamin. Masaya ako dahil sa kabila ng kalungkutan na nararanasan ko ngayon. Nandito ang mga magulang ko at handa akong damayan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin namin na magbabayad lahat ng mga taong sangkot sa paghihirap mo. Narinig ko pang bulong ni Papa Lord sa akin. Inalalayan pa ako nitong makaupo sa sofa habang kagad naman akong inabutan ni Mama ng isang basong tubig. "Inumin mo muna to. Tama na yung kakaiyak na yan, anak. Narinig mo ba ang sinabi ng Papa mo? Magbabayad ang lahat ng sangkot sa pagpapahirap sa'yo. Walang sino man ang pupwedeng kumanti sa'yo. Hindi namin pinapahintulutan ng kahit na sino nasaktan ka." Wika naman ni Mama Celeste. Bakas sa maganda nitong mga mata ang galit. Kagad ko namang tinanggap ang tubig na binigay nito at inisang lagok. Kahit papaano nakakatulong yon para makaramdam ako ng konting ginawa. "Hayaan nyo na lang muna ako, Ma. Pa, pasasaan ba't makakalimutan ko rin ang sakit na nararanasan ko ngayon?" Sagot ko naman na kagad namang kinailing ni Papa. "No. Bago kami bumalik ng Pilipinas, ipinahanda na namin ng abogado sa kasong po pwedeng kaharapin ng mga taong nang api sa'yo." Sagot naman ni Papa. Sa hindi malamang dahilan, bigla ako nakaramdam ng takot. Lahat ng tao. So ibig sabihin, posibleng madamay si Peter? Hindi ako papayag. Kahit naman galit ako sa kanya, ayoko din namang makulong siya. Hindi pwede. Ma, Pa, please nakikiusap ako. Hayaan nyo na lang muna, ayoko po ng gulo. Sagot ko naman sa bayo ko. Ayoko kasing mabasa ng mga magulang ko ang damdamin na biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Nahihiya akong makita nila na sa kabila ng kasalanan na nagawa ni Peter sa akin, hindi na rin maikakailang may pakialam pa rin ako sa kaligtasan niya. Okay, as you wish. Pero kailangan mong umuwi ng bahay. Alam kong masyado masakit ang mga nangyari sa'yo kaya't mas maigi. Umuwi ka na muna para mabantayan ka rin namin? Sagot ni Mama. Kagad naman akong nakahinga ng maluwag. Kung di lang sana madadamay si Peter sa balak nilang paghabla, ayos lamang sa akin at ipakulong ang lahat eh. Kaya lang hindi pwede. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na mapapahamak din si Peter. Gusto ko pa rin siyang protektahan sa kabila ng kasalanang nagawa niya sa akin. Kahit naman malaki ang kasalanan niya sa akin, mahal ko pa rin siya. Hindi ko pa rin kayang nakikitang nahihirapan to. Okay po, pero parang mas gusto ko po na kina Lola Cecilia at Lolo Jomari na lang po muna. Ma, Pa, suggestion ko naman. Kagad naman na nagkatinginan sila Mama at Papa. Nagulat marahil sa sinabi ko dahil matagal nang nilisan ni Lolo at Lola Cecilia ang Metro Manila.
May minanang hasyenda sina lolo at lola mula sa mga magulang ni Lolo Jomari, kaya naman ang tuluyan nilang pinasang responsibilidad ng kumpanya sa kamay nila mama at papa, tuluyan na rin silang bumalik sa hasyenda at nanirahan doon. Are you sure? Masyadong malayong lugar na yun at baka maboard ka lang. Sagot naman ni mama. Kaagad naman akong umiling. Mas gusto ko nga pong lumayo muna dito sa Metro Manila. Gusto ko po munang magmuni-muni at hanapin ang sarili ko. Sagot ko naman. Napansin ko ang bahagyang pagtango ni Papa Lord at seryoso akong tinitigan. Kung anong gusto mo, ibibigay namin sa'yo. Mabuti pa ngang doon ka muna habang inaayos namin ang kaguluhang to. Seryosong sagot ni Papa. Pero pa, mangako kayo sa akin, huwag niyo pong sasaktan si Peter ha? Nahihiya ko namang wika. Nagkatinginan pa silang dalawa bago sabay binaling ang tingin sa akin. Depende pa rin sa pag-uusap namin. Don't worry. Tuturuan lang namin siya ng leksyon pero hindi ko siya papatayin. Seryosong sagot naman ni mama. Di ko naman maiwasan na mapasimangot. Maghanda ka na. Kapag ready ka na, ipapahatid ka namin kaagad sa asyenda. Doon ka muna hanggang sa makarecover ka. Wika naman ni Papa kaya kaagad naman akong napatango. Naging mabilis ang mga sumunod na sandali. Namalayan ko na lang sakay na ako ng chopper at tinatahak na namin ang way papuntang hasyenda. Alam ko magiging maayos na ng lahat, kaya naman magpapalamig na muna ako at magpapalipas ng sama ng loob. Pagkababa ko para ng chopper, isang nakangiting mukha ni Lola Cecilia ang sumalubong sa akin. Nagtaka pa ako dahil mag-isa lang to at di niya kasama si Lolo Jomari, gayong hindi nga sila halos mapaghiwalay noon. Nako, lalong gumaganda ang apo ko ah. Mabuti naman at naisipan mong dalawin kami dito. Nakangiting kaagad na salubong sa akin ni Lola Cecilia at kagad akong niyakap. Kasing edad lang din ito si Grandma Frida pero parehong malakas pa rin. Parang di man lang ito senior citizen kung kumilos. Maliksi pa rin at mukhang masaya sa kanyang buhay. Bigla ko po kasi kayo na-miss ni Lolo eh. Bakit ba kasi kailangan niyo pang lumipat dito? Kunwari, nagmamaktol kong tanong. Iling-iling naman akong tinitigan nito. Mas masaya dito, apo. Tahimik at sariwang hangin. Perfect na lugar para muli mong buuin ang nawasak mong puso. Sagot nito na kaagad ko namang kinagulat. Para kasing may ideya si Lolo sa mga nangyayari sa akin. Gayunpaman di ko na binigyan ng pansin. Ayoko na rin kasing magkwento muna. Lalong sumasakit ang kalooban ko. Nasaan nga pala si Lolo, La? Tanong ko sa kanya. Para malipat sa ibang bagay ang topic namin. Nako, nasa palayan po. Pero nandito yon maya-maya. May kinakausap lamang na tao. Teka, kumain ka muna bago magpahinga? Wika nito at mabilis akong hinawakan sa braso. Giniya papunta ng dining area. Kumain lang ako at kagad na nagpahinga sa isa sa mga kwarto. Nakaramdam din naman ako kahit papaano ng kapanatagan ng kalooban. Sa bagay, malaking tulong din siguro ang tahimik na kapaligiran para makalimot. Di ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa tunog ng aking cellphone, kaya kagad ako napabalikwas ng bangon at pasimpleng sinulyapan ng orasan na nasa bedside table. Halos 9:00 na pala ng gabi at kagad kong tiningnan ang cellphone ko kung sinong tumatawag at nang mapansin ko na si Logan yon, kaagad kong sinagot. Yes? Nandito ako kina Lolo at Lola. Napatawag ka. Kagad nabungad ko pagkasagot ng tawag. Carmina, I'm sorry kung naistorbo kita, pero kailangan mong malaman to. Sagot naman Logan sa kabilang linya. Hindi ko maiwasang mapakunot ang noo ko na maramdaman ko kung gaano kaseryoso ang boses niya ngayon. Bakit? May problema ba? Nasaan ka ba ngayon? Nagtataka kong tanong. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong kinabahan. Ewan ko ba, feeling ko, may nangyari na dapat kong malaman? Carmina, I think kailangan kong bumalik ng Manila. Si Peter. Di na natuloy pa ang sasabihin nito nang bigla akong sumabat. Si Peter? Bakit? Logan, diretsahin mo nga ako. Huwag mo naman akong bitinin. Ano ba ang nangyayari kay Peter? Kinakabahan ko pa ang tanong. Ipapasundo kita ngayon din. Nasa ospital ang asawa mo dahil naaksidente siya kanina. Sagot nito, nakaagad kinalaki ng kanyang mga mata. Pakiramdam ko biglang nanginig ang buo kong kalamnan dahil sa masamang balitang sinabi ni Logan. Anong sabi mo? Si Peter, naaksidente? Sagot ko sa nanginginig na boses.
Muling napabuntong hininga si Logan bago sumagot. Yes, driving under the influence of alcohol. Pumunta raw kanina sa bahay na nakainom at tinarap sina mama at papa at tinahanap ka. Nung nalaman niya na wala ka sa bahay, mabilis daw umalis at yun na nga. Sumalpok ang sasakyan niya sa poste ng kuryente. Sagot nito. Di naman maiwasan na maluha sa isiping baka mapahamak ito. Bigla kong nakaramdam ng takot sa isipin, ano na lang ang mangyayari sa akin kapag may masamang mangyayari kay Peter. Kung gusto mo siyang makita, pababalikin ko dyan ngayon din ang chopper para sunduin ka. Muling wika nito. Kamusta siya? Kamusta si Peter? Umiiyak ko ng tanong. Inoobserbahan pa siya. Don't worry, ako na munang bahala sa kanya habang wala ka. Sagot nito at kagad na nagpaalam. Para naman akong nanlalata na muling napaupo sa kama habang hindi mapigilan ang umiyak ng umiyak. Ano kaya ang gagawin ni Carmina ngayong napahamak si Peter? Dahil kaya sa nangyari magawa na niya itong mapatawad at mabigyan ng isa pang pagkakataon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.